yes, ito yung video na part 2 ng mga tanong natin, Q&A natin. Hindi ko na matandaan kung kailan ko nagawa yung part 1 ng mga katanungan nyo. And yes, ngayon, sasagutin ko yung mga tanong nyo sa about fertility issues natin. Ngayon, madaming nagtatanong doon sa Facebook page ko sa inbox, guys. Kung hindi pa kayo nakaka-follow, guys, ito yung Facebook page po natin. Ready to Preggy, tips para mabuntis agad. And you can also chat me here privately kung hindi po kayo makapag-comment sa comment section dito sa YouTube or sa wall ng Facebook page natin. So, follow nyo lang, guys, and send me a message. And yan, madaming nagtatanong, guys, sa mga fertility water bottle natin. And sabi nila saan daw mabibili. So, baka hindi pa nila napapanood nung mga videos nga natin. And I'm sure nga, guys, madami na rin nakapanood kasi ang dami nyo na rin sinesend sa akin ng mga fertility water bottle nyo. Tapos, ang sarap naman talagang tignan. Ang sarap inumin, diba? So, ayun, hindi ko na screenshot na lahat yung mga message nyo sa inbox. And meron akong nakaka-post lang na announcement. And you can also comment your picture ng fertility water bottle nyo doon. So, yan, hindi po nabibili ang fertility water bottle natin and hydration bottle natin. You can do it yourself. Kasi nga, natural lang po ang mga to. And na-mention ko nga lang sa mga videos ko dito kung ano talaga yung benefits din ng mga fruits na ilalagay natin. At yun yung ilalagay natin para makakatulong talaga sa mga fertility issues natin. So, ayan siya, guys. Panoorin nyo po kasi yung whole video para malaman nyo, guys, kung paano rin gagawin at kung ano yung mga benefits ng mga fruits na to sa mga fertility natin. Kasi, hindi naman lahat ng mga prutas ay makakatulong sa fertility issues natin. So, yes, maganda yung mga ibang prutas, pero focus tayo sa fertility natin. Focus tayo kasi ang goal nga natin is para mabuntis tayo, 'di ba? So may mga selected fruits lang talaga tayo. So be sure na panoorin nyo, guys. And sabi nila, question nyo pala, guys, kung pwedeng araw-araw ang pag-inom ng fertility water bottle. Yes, guys. Araw-araw and kahit may mens tayo, kahit ovulation natin, at kahit during 2 weeks wait natin, continuous lang yan, guys. Continuous lang, inom lang tayo. And kung nabuntis na tayo, pwede pa rin. Pwede pa rin tayong uminom ng fertility water bottle. Makakatulong pa rin yan sa atin sa pagbubuntis natin, kahit nabuntis na tayo. So, ayan, nasagot ko na, guys. So, kahit may mens, kahit may ovulation, kahit nasa 2 weeks wait ka, pwede pa rin araw-arawin ang pag-inom ng mga fertility water natin. Kung ang concern nyo naman, guys, ay yung pagbibilhan nyo ng mga bottle na transparent, na BPA-free, kasi kailangan talaga nga natin na dapat BPA-free ang gamitin natin mga bottles. Meron akong link na nilagay doon sa baba ng videos, sa mga videos na to, guys. May mga link po dyan kung saan makakabili ng magandang bote na para mainganyo ka nga talagang uminom. And BPA-free po siya. So, pwede nyo i-click yung link na yun, guys. And pwede kayong makabili po dyan. Okay, next is OPK. So, madami palang hindi talaga nakakaalam pa rin sa OPK. Ang OPK, guys, ay Ovulation Predictor Kit. Para siyang pregnancy test na itetest mo yung pipi mo, yung ihi mo, and then, pag nag-positive yan, meaning may na-release na eggs sa ovary mo, at nag-ovulate ka na. And then, doon yung tatimingan yung mag-do ni Mr. So, ang ovulation natin is 24 hours lang. So, mahirap talagang timingan yan. So, best nga talaga na maggumamit ng OPK kasi para matimingan talaga yung exact ovulation na yan. Kasi 24 hours yan. So, pag nag-positive na tayo sa OPK natin, doon, mag-do na para matimingan na agad at may mabubuo na. And sa mga OPK, guys,
ang dami ding nagsisend nga sa akin ng mga nabili nila sa mga online na positive lahat. And hindi ko nga alam kung bakit positive yan lahat. So, you can try our product. Ito siya, LH Tana siya. So, maganda naman yung mga feedback ng mga customers natin. And lahat din ng mga testimonies ng mga nabuntis by the power of OPK na talagang na-timingan naman talaga nilang exact ovulation nila na talaga naman nakulang lang talaga sa timing. So, talagang nag-antay sila ng how many years? 3 years, 7 years. Pero nung gumamit sila ng OPK, saktong-sakto nga talaga. As I said nga, mahirap nga talagang timingan lalo kung hindi masyadong malakas or strong yung quality ng egg ng semen ng asawa natin. Mamamatay agad yan sa loob. Pero, ang maganda talagang sperm or strong na semen, makakatagal yan at least 5 days sa loob natin mga kababaihan kung talagang maganda yung quality. Pero paano pag hindi nga? Ang ovulation natin is 24 hours lang. Kung maganda ang quality, pwede nang antayin yung ovulation mo kahit hindi ka pa nag-ovulate, pwede nang antayin kasi magtatagal nga yan ng until 5 days. Pero paano nga kung pangit? So, mamamatay agad, hindi ka pa nag-ovulate. So, as I said nga, gumamit ng OPK para matimingan talaga yung 24 hours na yan. Kasi dyan lang magre-release yung ovary mo ng egg. Kung walang ma-release na egg, walang ma-fertilize, so hindi ka mabubuntis. So, dapat talaga timingan nga yan. Kapag may na-release na yung ovary mo ng egg, tataas na yung level ng LH mo, yung luteinizing hormones, yun, magpa-positive ka na sa OPK, sa Ovulation Predictor Kit. So, meaning, pag positive na yun, may na-release na egg. So, yun na yung tatimingan para may meeting. Mag-meet na yung egg and semen natin. So, yun ang OPK. So, sa mga hindi pa nakakalam ng OPK, yun. And saan makakabili na naman? So, dito nga sa FB page po natin. So, follow nyo lang guys. And yung mga queries nyo, i-text nyo lang ako sa inbox ng FB page po. And panoorin nyo rin yung mga testimonies ng mga nabuntis na. Next is castor oil hot pack. So, paano gagawin? Panoorin nyo yung videos ko kung paano gagawin yan. And yes, ititigil natin ang paggamit ng castor oil during menstruation natin. And then, during ovulation. And during 2 weeks wait. 2 weeks after ng ovulation. And then, kung na-confirm natin na negative pa rin yung PT natin, and then after 3 days ng menstruation, pwede na naman natin i-continue. So, yun. And then, kung paano gagawin step by step, panoorin nyo na lang po sa video ko kung paano yung step by step. So, yun lang. Hindi ko kasi na-mention sa video ko noon kung kailan. So, 3 days after ng menstruation, and then, pwedeng every day o kaya every other day, and then, ititigil lang pag regla na, and hanggang sa ovulation, and then 2 weeks after ovulation. Kasi hindi mo alam kung may nabuo after ng ovulation mo eh. So, hindi ka pwedeng mag-castor oil hot pack. The same din yung fertility massage. Kung hindi nyo pa alam kung paano gawin yung fertility massage na naman, panoorin nyo rin yung video ko. Ito siya. So, yan. Kung paano gagawin, paano yung technique ng fertility massage. So, sabay din yung schedule ng castor oil hot pack at fertility massage. So, sabay talaga yan. So, ganun din yung schedule niya. Itigil during period, ovulation, and 2 weeks wait. Next, question nyo naman sa yoga and exercise. So, kung 2 weeks wait ba, pwede bang mag-yoga at mag-exercise? So, ang yoga guys, pwede nung gawin slight lang during 2 weeks wait nyo. And, pwede namang hindi na, mag-meditate na lang kayo instead of yoga. And, exercise, during 2 weeks wait, tigil muna guys. So, medyo rest lang tayo muna during 2 weeks wait natin. Enjoy lang. Meditation na lang ang gagawin nyo guys para at least ma-relax yung mind and soul natin.
At yun nga, tanong nyo ulit sa mga herbals. Ang dami nyong sinesend sa akin ng mga herbals na yan. Sa katatapos lang na video ko guys, talagang i-research nyo muna o kaya alamin nyo muna kung ano yung nilalaman, ano yung content ng herbal na yan. Ang mga content niya ay makakatulong sa case mo, case-to-case basis nga, pwede nyo namang itry. Wala namang masama doon. And ayun nga, meron na akong mga videos na nabanggit ko kung ano talaga yung mga kailangan natin na vitamin and nutrients nga para sa fertility natin. So, focus lang tayo sa fertility natin kasi ang goal nga tayo is talagang mabuntis. And kasi ang daming mga kiniklaim ng herbal na gagamutin niyang sakit, gagamutin niya yung rheuma, gagamitin niya sakit ng puso, gagamutin niya yung high blood, pwede rin sa diabetes, ganyan. Ang dami-daming sinasabi na pwedeng gamutin. Pero, dapat focus lang muna tayo sa fertility natin. So, yung mga vitamins po na na-review ko and na binibenta namin, nakafocus lang talaga ang mga benefits kasi nila sa fertility. So, ayun nga, wala siyang sinasabing mga ibang sakit na gagamutin niya. Yun lang talaga nakafocus siya sa fertility lang. So, yun guys, kung naniniwala naman kayo na mga herbals na yan ay makakatulong sa inyo at nilalaman naman talaga niya yung kailangan nyo sa case nyo, depende nga sa case nyo, why not? You can try it and sana mag-success din po kayo guys. So, yun lang guys, and sana makakagawa ulit tayo ng mga Q&A na video para masagot po natin yung mga katanungan nyo guys. And kung makakapag-live po sana ako may chikiting kasi guys na sobrang likot. So, yun, and sana magawa natin yan in the future para at least direct na talaga yung sagot ko. And disclaimer lang guys ha, I am a fertility nurse po, hindi po ako OB or hindi po ako kung anong expert. Sinishare ko lang yung mga experience ko kasi kung napanood nyo yung mga videos ko na talagang wala na talaga akong pag-asa. But yes, I beat infertility and sa mga practice na rin namin sa hospital na pinagtatrabahuan ko, sa mga usually na advices din ng mga doctors sa mga patient nila. Sinishare ko lang din naman guys. And I know na mahirap ang buhay ngayon at sana makatulong po ako sa inyo. So, madami naman na tayong talagang natulungan and kung gusto nyo nga pong panoorin yung mga testimonies nila, yung sa FB page ko lang guys, may mga screenshot po ng mga testimonies dyan, sa mga pictures na dyan. So, yun, you can follow and chat me privately in my Facebook page. And yes, thank you so much for watching. Pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe, click the bell button para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye and God bless!